Sa ilalim ng makasaysayang lungsod ng San Juan, Metro Manila, nagtatago ang isang misteryosong madilim at mahabang daanan o lagusan sa ilalim ng lupa. Isang daanan na saksi sa mga pahina ng ating kasaysayan. Isang daanan na nag-iingat ng mga alaala ng ating mga bayani. Kilalanin natin ang El Deposito, isang napakalaking imbakan ng tubig na itinayo noong panahon ng Kastila. Sa loob ng madilim at mahabang mga tunnel nito, makikita natin ang mga bakas ng ating kasaysayan. Dito, sa ilalim ng lupa, naganap ang mga unang yabag ng Rebolusyong Pilipino. Sumama sa amin habang ating tuklasin ang misteryoso ng El Deposito at balikan ang mga kaganapang humubog sa ating bansa. Sa ibabaw ng makasaysayang El Deposito Underground Reservoir, matatagpuan ang isang natatanging museo na naglalaman ng mga kwento ng ating nakaraan. Pagpasok pa lamang sa museo, agad nating mararamdaman ang presensya ng kasaysayan. Dito natin matutuklasan kung paano ito itinayo noong panahon ng mga Espanyol bilang bahagi ng Carriedo Waterworks System, ang kauna-unahang modernong sistema ng tubig sa Pilipinas. Narito rin ang mga replika ng mga sinaunang filter na gawa sa buhangin, uling at bato. Ang mga ito ay sinasabing ginamit upang salain ang tubig na dumadaloy mula sa reservoir. Matatagpuan din dito ang isang obra ng kasaysayan, ang Rebulto ng Pinaglabanan, isang simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Pilipino noong himagsikang Pilipino. Bukod sa rebulto at mga gamit pang filter ng tubig, makikita rin dito sa museo ang mga sinaunang bote at clay jar na ginamit sa pag-iimbak ng tubig. Ang mga ito ay patunay na pagiging praktikal at maingat ng mga tao noong panahon ng Espanyol sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Makikita rin dito ang replika ng fountain sa Plaza de Carriedo noong unang panahon. 1880 kung kailan ito sinimulan buuin bilang bahagi ng Carriedo Waterworks System. 1882 nung ito'y matapos. 1891 naman nung ilipat ang Carriedo Fountain sa Rotonda de Sampaloc. 1973 nang muling inilipat ang fountain sa Balarao Filters Park sa Quezon City. 1976 naman nang ibinalik muli ang fountain sa Maynila. 1982 naman nang isinailalim ang foundation sa rehabilitasyon at 1997 naman nang ipahayag ang Carriedo Fountain bilang isang cultural property, pinangalagaan bilang bahagi ng makasaysayang yaman sa bansa. Isa sa mga natatanging tampok sa museo ng El Deposito ay ang virtual reality experience sa labanan ng San Juan del Monte. Sa teknolohiyang ito, may padarana sa mga bisita ang kasaysayang tagpo noong August 30, 1896. Kung saan ang mga katipunero sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio ay sumabak sa kanilang unang labanan laban sa mga Espanyol. At hindi lamang ang rebulto at kagamitan na matutuklasan dito. Isang bahagi ng museo, makikita ang plano at blueprint ng unang sistema ng patubigan sa Maynila, ang Carriedo Waterworks System. Ipinaliwanag dito kung paano nagsimula ang proyekto noong 1878 sa tulong ng donasyon ni Francisco Carriedo at kung paano ang El Deposito ay naging pangunahing imbakan ng tubig para sa buong lungsod. Makikita rin ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagbubuti ng kalinisan at kalusugan sa Maynila, na nagbigay daan sa modernong mga sistema ng tubig sa bansa. Isang makulay na bahagi ng kasaysayan na naging pundasyon ng panubig at infrastruktura ng Pilipinas. Matapos natin libutin ang museo ng El Deposito, ngayon ay samahan nyo kami sa isang guided tour sa El Deposito Underground Reservoir. Dito malalakad natin ang mga makasaysayang pasilyo at matutuklasan ang kahalagahan ng lugar na ito sa ating kasaysayan. Bagamat sinimula ng konstruksyon ng El Deposito Underground Reservoir noong 1880, hindi ito natapos agad. Ang proyekto ay naharap sa mga hamon tulad ng kakulangan sa pondo, teknikal na problema at mga pagsubok tulad ng tingmaan. Nang maglaon, natapos ito noong 1882 ngunit hindi buong kalakhan sa orihinal na plano. Yan yung image ni Inaro Palacio.
Siya yung nagdisenyo ng patubigan ng El Deposito. Yung nasa left naman, yan si Governor General Domingo de Moriones. Siya yung nag-approve ng project niya ni Enaro Palacio. Bukod sa El Deposito, isa pang istruktura ang ginawa niya sa Pilipinas. San Sebastian Church sa Quiapo, siya rin nag-disenyo. So, ito yung El Deposito, bababa kayo dyan. Bago kayo bumaba, magwe-wearing kayo ng safety helmet. So ngayon po, bababa tayo dito sa El Deposito o underground water reservoir. Bagamat ang isang makasaysayang pook, hindi pa ganap na na-explore ang buong El Deposito Underground Reservoir. Sa ngayon, ang ilang bahagi nito ay natatabunan pa ng basura at debris na nagiging hadlang sa malalimang pagsusuri. May mga harang ding nakasalamuha, kaya't ang iba't ibang pasilyo at silid ay hindi pa naaabot. Sa kabila nito, patuloy pa ang mga hakbang ng mga otoridad upang linisin at muling buhay ng lugar. So, may lawak siyang 5 hektarya. Yung El Deposito ay naglalaman ng 56,000 cubic meters o katumbas ng millions gallons of water na kanya niyang mag-supply ng tubig hanggang sa 300,000 na population. So, pwede pa rin po natin siyang papasukin sa loob. So, yung El Deposito, parang meron siyang isang straight na galeriya o kanal. So, bawat magkabilang gilid naman, 25 na kanal siya. So, bali, 5 hektarya nga siya, kaya lang, wala pa sa 1/3 itong nalilinis natin kasi nga, tambak po siya ng basura at lupa nung araw. Napabayaan siya eh. Matapos ang ating paglalakbay sa El Deposito Underground Reservoir at Museo, samahan nyo kami sa kasunod na bahagi ng aming patutunguhan, ang Museo ng Katipunan na matatagpuan din dito sa San Juan. Nandito tayo sa Museo ng Katipunan kung saan matatagpuan ang iba't ibang storya ng ating kasaysayan patungkol kay bayanin si Andres Bonifacio. Ang Museo ng Katipunan San Juan City ay isang makasaysayang lugar na nagpapakita ng buhay at pakikibaka ng mga katipunero sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Makikita dito ang mga orihinal na dokumento tulad ng mga liham, kasulatan at mga sigil ng katipunan na nagbibigay ng sulyap sa kanilang lihim na operasyon at mga plano laban sa mga mananakop na Espanyol. Hindi rin mawawala ang makulay ngunit masalimuot na bahagi ng kasaysayan, ang huling araw ni Andres Bonifacio. Dito matutunghayan ang exhibit na naglalarawan ng kanyang huling sandali bago ang kanyang malupit na pagkamatay. Makikita dito ang personal na gamit at dokumento na naglalarawan ng kabataan ni Bonifacio, mula sa kanyang mahirap na panagmulan sa Tondo hanggang sa kanyang pagiging manggagawa at negosyante. Ngunit hindi lamang ang kanyang pagiging leader na katipunan ng tampok sa museo. Matutunghayan din dito ang kanyang personal na buhay. Makikita ang mga larawan at kwento ng kanyang pagmamahal kay Gregoria de Jesus, ang kanyang asawa at katuwang sa mga laban. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi pinalad si Bonifacio sa kanyang pamilya. Makikita ang pagkamatay ng kanilang anak at mga trahedyang pagkawala ng kanyang asawa na nagdulot ng kalungkutan niya. Dito makikita rin natin ang mga exhibit na naglalarawan ng panggap ng sanduguan bilang simbolo ng kanilang tipan at pagkakaisa sa laban para sa kalayaan. Sa museyong ito rin matutuklasan ang tulad ng bayani nila Feliciano Ocson at Jose Santiago, isang ilustrado at lider ng katipunan na nagsilbing katuwang ni Bonifacio laban sa mga Espanyol. Sa
natin ang bayang ito. Punitin ang mga sedula nyo! Matapos natin suriin ang mga buhay ng mga bayani ng Katipunan, ating balikan ang mga kasaysayang pangyayari na nagbigay daan sa ating kalayaan. Dito sa museo, matutunghayan natin ang establishmento ng Katipunan noong 1892. Ang lihim na samahan na naglayong laban ang pamumuno ng mga Espanyol. Sumikang kasaysayan sa Cry of Revolution noong 1896. Ang sigaw ng mga Katipunero na nagsimula ng armadong pakikibaka. Ang mga Katipunero ay nagmarcha patungong El Polvorin, isang armasan, at nakipaglaban sa skirmish at El Polvorin, isang matinding engkwentro. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa uprising of Filipino people, isang serye ng laban na nagpatuloy hanggang sa Battle of San Juan, isang mahalagang tagpo na nagpakita ng tapang ng mga Pilipino sa harap ng kalaban. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala sa ating mga sakripisyo at ang hindi matitinag na laban para sa kalayaan. Matapos natin libutin ang El Deposito Museum at ang El Deposito Underground Reserva, natapos natin ang isang makulay at makapangyarihang paglalakbay sa kasaysayan ng San Juan City. Dito, ating nasilayan ang mga makasaysayang yaman na naghubog sa ating kalayaan. Mula sa mga sinaunang sistema ng patubig sa Maynila hanggang sa lihim ng Katipunan at mga bayani ng ating bayan. Ang El Deposito ay isang buhay na saksi sa mga sakripisyo at tapang ng mga Pilipino na nagbigay daan sa ating kalayaan. At kahit saglit lamang, hindi natin pwedeng palampasin ang pagpaparangal sa Museo ng Katipunan. Isang mahalagang pok na nagsisilbing paalala ng mga kwento ng tapang, pananampalataya at pagkakaisa na nagbigay lakas sa ating paghihimagsik. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng kwento at makasaysayang pok ng San Juan. Naway magpatuloy tayong magbigay pugay sa mga bayani ng nakaraan at magtulungan upang ipagdiwang at itaguyod ang ating kasaysayan. At huwag kalimutan, ang bawat hakbang sa nakaraan ay kwento para sa kinabukasan. Hanggang sa susunod, salamat sa magandang araw. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Museo ng Katipunan. Dito ba video yung papasok sa atin? Hey yo, what's up guys? Hey So init here. Sorry. Kapalan. Hindi, ang ganda lang sa El Deposito. Pinaglalaroan nyo naman eh. Ano mo, ganda ng stout mo na to ah.